Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, i-game test natin finally itong Tecno Pova Neo 3. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ito pala yung quick specification si Tecno Pova Neo 3. Sa OS, out of the box, naka Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siya MediaTek Helio G85. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, naka Mali G52 siya. Meron siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tong 7,000 mAh non-removable battery na support ang 18W fast charging. At ang presyo niya dito sa Philippines is 7,999 pesos or almost 8,000 pesos. So, aning na games ang ating test tulad na lang ng ML, Farlight 84, Genshin Impact, Asphalt 9, Call of Duty Mobile at NBA 2K20. So, first na lalaruin natin is ML at ito ang ating settings. So, HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na ang resources dito. So, pagdating sa ML, tingnan nyo naman, napakaganda po ng performance dyan ni Tecno Pova Neo 3. So, napakaraming best na natin na game test yung MediaTek Helio G85 and still, di pa naman tayo binibigo niyan hanggang ngayon sa ML. Playable siya mga J-Vlog sa mataas sa settings. Meron tayong mga minor frame drop na na-experience pero super manageable naman siya. Kayang-kaya niyang i-handle ang Mobile Legends mga J-Vlog. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na playable po ang ML, maganda i-consider ang Tecno Pova Neo 3. So next naman is Farlight 84. Set natin yung settings niya. Ayan, ang pinakamataas lang graphics balance, frame rate extreme at ang resolution natin nasa high. So, pagdating sa Farlight 84, so, di ko alam kung ba't ganito yung graphics nito, ang pangit. Ayan, no. Naka-ano naman siya, graphics balance, mataas yung frame rate nito. Yung sa graphics lang, hindi ko alam bakit ganito yung resulta ng graphics niya, mga J-Vlog. Pero, so far, playable naman ang Farlight 84 dito sa Tecno Pova Neo 3. So, next naman is COD. Set natin yung settings niya. So, graphics medium at ang frame rate natin nasa high. So, pagdating sa COD Battle Royale, tingnan nyo naman, super duper playable yan dito sa Tecno Pova Neo 3. Kayang-kaya niyang i-handle yan mga J-Vlog. Kaso, yun ang pinakamataas lang na graphics available is medium, pero maganda daw, mataas naman ang frame rate. Kaya tingnan nyo naman yung movement ay super smooth siya. So, pagdating sa Battle Royale ng COD, kayang-kaya niyang i-handle ni Tecno Pova Neo 3 nang walang kahirap-hirap.
So, yun, pagdating sa multiplayer, super smooth ang super smooth ang COD dito sa Tecnopova Neo 3. Wala siyang any problems na pinakita sa akin. So, okay na okay. Wala tayong frame drops na experience. Maganda yung movement at pag nakikipag-battle, smooth din naman ang performance niya. So, pagdating sa Asphalt 9, tingnan nyo naman, super duper playable yan. Dito sa Tecnopova Neo 3. Okay din ang performance na. Meron mga frame drops na na-experience lalo na pag nagka-clash sa kotse, ayun, no? Pero manageable naman siya and super playable naman po ang Asphalt 9 dito sa Tecnopova Neo 3. So, next naman is NBA 2K20. Set natin yung settings niya sa high settings. So, yan, nakaset na tayo sa high settings. So, pagdating sa NBA 2K20, tingnan nyo naman. Super smooth ang NBA dito. Kayang-kayang handle ni Tecnopova Neo 3 yan. Ang walang kahirap-hirap. Maganda yung movement ng mga players. Mabilis. Graphics, okay naman. No frame drops at all. No slow movements din sa mga players. So, yun. Makakalaro kayo na mabuti ng NBA 2K20 dito sa Tecnopova Neo 3. So, next naman is Genshin Impact. Pero, syempre, set muna natin siya sa mataas na settings. So, graphics natin highest. 60 FPS. At i-low lang natin yung motion blur or i-on natin. Okay, nag-iba yung graphics niya. Mas naging detailed. So, makikita nyo na mga J-Vlog ay nakakaya naman kahit pa paano ni Tecnopova Neo 3 ang mataas sa settings ng Genshin Impact. Kahit na naka-on yung motion blur ay nakakaya naman. Meron mga frame drops. Ayan. Ayan na, may frame drop. Uy, nakombo na tayo. Alis. Ayan, nakakagalaw siya kahit may frame drops mga J-Vlog. Oh. So, okay rin siya. Pero ngayon, ang gagawin natin is try natin i-off yung frame drops pero naka-high settings pa rin tayo, okay? Ay, natin yung motion blur, off natin. Pero, high settings pa rin. Makikita nyo, okay, oh. Nakakagulat, ha? Nakakaya niya yung Genshin. Frame drops, pero manageable siya, in fairness. Dito sa Tecnopova Neo 3, oh, diba? So, kung gusto nyo ng smartphone din na very affordable, na kayang-kaya rin ng Genshin Impact, maganda rin i-consider itong Tecnopova Neo 3. Kayang-kaya niya po mga J-Vlog sa mataas na settings. And, nakakagulat, hindi pa rin po nag-overheat yung smartphone at nakakaya niya pa rin. Pero matik, pag sobrang init na tong smartphone, doon na tayo makaka-experience ng frame drop sa Genshin. Kaya, kung maka-experience kayo ng overheating, I suggest ibaba nyo yung settings para hindi siya ganun kumain ng power. Pero yun, so far so good. Playable ang Genshin Impact dito sa Tecnopova Neo 3. So yun mga J-Vlog, nakita nyo na yung gaming performance ni Tecnopova Neo 3. So yes, kung naghanap kayo ng isang smartphone na magandang gaming performance ngayon patapos ng 2023, maganda rin i-consider sa listahan nyo itong si Tecnopova Neo 3. Ang maganda dito at ang nakaka-surprise is very affordable na lang to sa official store ni Tecno sa Shopee. Makukuha nyo to ng I think 5,000 pesos plus na lang. Kasi yun nga, 12/12 tapos meron siya mga bigating voucher. Maganda magbigay ng voucher si Shopee. Ang lalaki ng discount. And tulad nga ng nakuha ko to nung 99, etong Pova Neo 3 sa halagang lang, 5,500 pesos. So sobrang sulit. 'Di ba? Ang SRP niya is almost 8,000 pero nakuha ko lang siya ng 5,500. Okay? Gaming performance, all good. Nakaya niya naman lahat ng mga tinas kong games pero medyo awkward lang siya when it comes sa Farlight 84
dahil nung naglaro ako yung graphics na hindi ganun nag-process, ewan ko kung bakit, siguro pag ni-restart mag-iiba, pero yon, playable rin naman ng Farlight 84 dito, yung graphics na medyo nagka-problem. Nagulat ako when it comes sa Genshin Impact mga J-Vlog dahil yon, playable po ang mataas sa settings dito kahit na naka-on yung motion blur, pero asahan nyo pag matagal kayo maglalaro ng Genshin sa ganyang settings, mabilis po talaga siya uminit, kaya yon. Maganda i-suggest kung super tagal kayo maglalaro ng Genshin, oras yan, maganda i-set siya sa mababang settings. ML, all goods tong si Tecnopova Neo 3, kayang-kaya niya including COD, mapa Battle Royale yan, or multiplayer. Ang nakakagulat, ang perfect specs na itong smartphone na to, of course, when it comes sa gaming is yung kanyang 7,000 mAh battery capacity na napakalaki, all goods sa gaming yan mga J-Vlog, and syempre yung kanyang huge display. So, kung interesado kayo dito sa Tecnopova Neo 3, ayan, maganda nga i-consider it kung i-rate ko ang kanyang gaming performance sa kanyang presyo na almost 8,000 pesos, one ng lowest 10 highest. Ang score ko dito, nasa 8. So, kung interesado kayo dito sa Tecnopova Neo 3, ilalagay ko po yung link nito sa description.